A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 232 of 365 daily devotion with Bible Character Edition. And today is July 20, 2026 and yung title nitong devotion natin is Shallow Repentance. So ano ba yung shallow repentance? And for our character, patuloy na tatalakay natin si Prophet Jeremiah, and his name means Yahweh exalt or Yahweh appoints. And si Prophet Jeremiah, he received calling when he was still young. And he started in reigning of King Josiah. And if we will go back again in his story, during this time, or yung araw na siya ay namumuno, nagkaroon ng reformation sa buong bayan ng Juda. Or ito nga yung malawakang pagsisisi ng mga tao after one of his official so the scripture in the temple, at dito nga nakita nila yung nung binasa nila ito, nakita nila na napakalayo ng puso nila sa Panginoon at yung status nila sa paningin ng Panginoon ay talagang kasuklam-suklam. And si Josiah, noong narinig niya yung laman ng scripture, pinunit niya yung kanyang damit. Ito kasi yung pagpapakita ng pagpapakumbaba, repentance sa Panginoon. Nagsisi siya. Kaya lang yung reformation na pinasimulan niya ay hindi nagtagal dahil yung mga sumunod na generation, probably ito yung anak niya, mga naging anak niya, hindi rin naging tapat sa Diyos. Kumbaga, temporary lang. Yes, perhaps they do worshiping, but again, half-hearted sila and namumuhay sila sa double life or divided yung buhay nila. Sumasamba sa Diyos at the same time, sumasamba sa mga idol ng puso nila. Kaya ang panawagan ni Prophet Jeremiah na galing sa Diyos ay, dito nga, scripture natin ngayon, Jeremiah 4, verse 1, sinabi ng Panginoon, "If you, Israel, will return, then return to me, declares the Lord." Sa Diyos, sa Yahweh, kay Jesus lamang tayo dapat bumabalik. O yung Israel, tinatawag sila na manumbalik sa Panginoong si Yahweh. "If you put your detestable idol out of my sight and no longer astray, and if in a truthful, just, and righteous way you swear, as surely as the Lord live, then the nations will invoke blessing by him, and in him they will boast." So, pangako ng Panginoon, ika'y kanyang itataas, maging pagpapala ka sa kanyang bayan. Ayun din yung pangakong binitawan niya sa Israel. Kaya, kung ang Diyos nangangako, wala namang pangakong hindi niya tinutupad. Kaya sa ating katuruan ngayong araw, number 1, God desire genuine repentance, not outward religion. Ang gusto ng Diyos, ang puso mong nagsisisi at hindi yung pinapakita natin religiously. Problem with people of Judah back then, yes, they repent, but as time goes by, naging practice na lang ito sa kanila. They offer sacrifices, they cry, they worship, but again, hindi naman genuine yung repentance nila, yung dahilan bakit nila ito ginagawa. It becomes outward religion only, external. Again, ang Diyos hindi niya hinihingi yung mga bagay na meron tayo. You only wasting your time, your wealth, or whatsoever offering, or tithes kung you do it for a tradition at wala talaga yung puso mo sa Panginoon. Kaya napakahalaga sa liksikin natin ang ating mga puso. Para saan ba talaga ang effort natin? Is it for the Lord? Or are we doing this for repentance, or baka hindi talaga para sa Diyos to, baka nakasanayan lang. Remember, there's nothing on this earth we can offer for God kasi sa Kanya naman galing lahat. But here it is, meron ditong good news. Sa Panginoon galing ang lahat, but what God desire for us is our hearts, our spirit. Kahit na broken pa ito, kahit na sirang-sira pa ito. Kasi point number 2, God delights in a broken spirit and contrite heart. Pusong basag ang hinihingi ng Panginoon sa atin, hindi yung perpekto. This teaching is from King David when he committed sin of adultery and murder. Ito nga si Bathsheba at yung asawa nito. He is not proud of the sin, pero yung pagpapakumbaba niya sa Panginoon, nagdala ng kagalakan sa Panginoon. Though God forgive him, still si David hindi siya um,
Hindi siya yung nagpatuloy sa buhay niya na hindi siya pinaparusahan ng Panginoon. Kasi hindi pa rin nagto-tolerate ang Diyos ng sin. May consequence sa lahat ng bagay na ating ginagawa at pinagdedesisyonan. And pangatlo, ignoring God's warning always leads to judgment. Many prophet ang dinala ng Diyos to let Judah hear about the day of the Lord. But again, bukod sa pikit mata, saradong tenga, they want to live their life desire. So sa Jeremiah 4, ito yung description of what the Lord will do in Judah na siya ay talagang naganap. And for us, if the Holy Spirit convicting you ngayon pa lang sa mga kasalanan mo, do not delay in repentance. Kung alam mong nakasakit ka sa kapwa mo, kung may nagawa kang mali, go repent as quickly as you can. Lord, sorry for offending you. Mag-sorry ka na rin sa kapwa mo bago pa lumubog ang araw. Kasi ayun ang tinuturo ng Panginoong Jesus. And now, para naman sa pagsasabuhay natin ng mga katuroang ito, unang-una, do not delay repentance. Otherwise, it may be too late. Do not wait for the judgment comes. Do not wait before the person you've been hurt magsumbong kay Lord. Kasi ang Diyos talaga natin nakikinig yan. Do not delay repentance. And pangalawa, offer God a broken spirit and a contrite heart, not merely religious rituals. So, ating pagsisihan, yung pagsisisi natin, ibigay natin sa Panginoon ang ating pusong wasak, pusong basag. Dahil dito, inaalaw kasi natin yung Panginoon na kailangan natin siya sa ating buhay, na kailangan natin yung kagalingan mula sa Kanya. Though yung pag-worship, pag-praise natin sa Lord, pagbibigay natin ng offering and tithes ay mahalaga din, but those are only external. Hindi lang dapat doon natatapos yung pag-worship natin sa Panginoon, yung pag-surrender natin sa Panginoon. We have to give internal as well. Ito nga yung ating mga puso. And pangatlo, lastly, never presume upon God's mercy as an excuse to continue sinning. Do not take God mercy for granted. Hindi porkat alam mong papatawarin ka ng Panginoon ay iisa ka pa sa kasalanan. Mamumuhay ka pa sa kasalanan. Again, even David was forgiven, he still faced the consequence of his mistake. So kung ayaw mong maranasan pa yung parusa ng Panginoon, ngayon pa lang do not presume upon God's mercy as an excuse or as use it as a license to continue sinning. Dapat ang grace ng Lord ay nag-i-inspire sa atin na huminto sa sinning way, sa sinning life, sa pagtalikod natin sa Kanya. And now, para naman sa ating reflection, paano ba natin or ano yung pagnilay-nilayan natin ngayong araw? Why does God accept a broken spirit and contrite heart as a sacrifice that pleases Him? And ayun lang po for this devotion. Before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray everybody. Heavenly Father, thank you for your words, Lord God, for the assurance, Lord God, na didinggin mo kami, Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkakasala. Lord, agabayan mo kami, Panginoon, na aming matuwid ang aming mga pagkakamali, Panginoon. Help us to repent quickly, Lord God, as you rebuke us, Lord God. And Lord, help us, Lord, to live a life that only you na gino-glorify namin. Ang tanging ikaw lang ang naitataas sa bawat pagsubok, sa bawat ginagawa namin, Panginoon. Lord, help us to be a salt and light to this world, Lord God. Tulungan nyo kaming gawin ang mission namin, Lord God, na inyong ibinigay sa amin. Simula pa lang, Panginoon. Panginoon, help us again to live our life na tanging kayo ang sinusunod. Ayun lang mo po, Panginoon. Patawarin mo kami if sometimes we go delay in repentance, Lord God. And again, Lord, thank you for the salvation, for the free gift you give to us, Lord God. Lang po, in Jesus' name I prayed. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayo lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.